Talagang ako lagi. Ano ka pagkakapugi na rin naman sa batang ari? Ano ba yan? Pagkakapugi mo ka uto yan. Kaya ako nakaya po sa kunay sa pugi. Ay, basta ka naman. Ay, kapal ba naman ipagpatuloy mo? Ay, ako yung nag... Ipagpatuloy ko ang aking kwan ano? Yung pag-vlog. Pagtulong. Oo. Anong gang pagkakapo? Ay, ka makakagigil eh. Basta tayo. Bagong dating galing bog-bog. Salamat ako ay nakaka-extend. Araw-araw. Siren. Siren. Anong problema ni Siren? Yan, yung ano eh. Epilepsy ito ang sakit mo. Epilepsy. Tuwing kailan ho nagkakaroon ng ganong senaryo siya? Yung lagi siya nagsisisyo pag hindi siya makapik ng gamot. Saan po nagmula yung sakit ni Bunso? Ang sabi ng ano, sa ano daw eh, natuyuan yung ano niya. Natuyuan siya ng buhok na basa. Kaya napunta doon sa utak niya yung ano. Kaya nagkaganon. Yun ang sabi ng manggagamot. Pinagamot namin to. Tapos sabi ng manggagamot, hindi ko na to kaya. Kailangan ninyo dalhin na ito sa ospital. Kasi na ano na yung utak niya. Yung na-epektuhan na. Yun naman din ang nakita namin sa ano niya, CT scan. CT scan Ang nakita sa CT scan namin, sabi ng doktor kasi binasa na. Ano, may butlig-butlig yung ano, utak niya. Yung kunting mga bilog-bilog, parang munggo. Yun. Araw-araw po siya may ano, nangyayari sa kanya yon. Oo, kada seizure pala niya, umaano pala, lumulobo. Kada seizure lumulobo. Isa yung hindi pa siya nagtik ng gamot. Sa isang araw, 5, 6, hindi kami pinapatulog niyan. Lagi na lang ako nasa paa niya, ang papa niya sa ulo. Kaya nagbabantay sa kanya. Araw-araw ho. Araw. Ano sabi ng doktor? May gamot pa daw doon. Oh, may gamot naman na siya. Posibilidad ba na mawala yung kanyang ano sakit na yun? Ang sabi ng doktor, i-maintain talaga ang gamot niya. Kasi once na pag mahintuan, babalik. Babalik yung ano niya. So, ibig sabihin, doon lang po sa gamot nagbabase yung ano niya? Doon siya na ano. Naanuhan naman din siya sa gamot. Sa gamot lang. Yung pag Hindi siya nagaling kung di may gamot. 3 days nga yan hindi nakainom ng gamot. Dahil? Wala ka kaming pambili. Ano po ba ang trabaho niya? Naghahanap. Ayun, construction. Ako dito lang sa bahay. Bantay ho. Minsan, pag may ano, may Mga dati pong trabaho niyo, meron kayong dati naglalabada. Alabada lang. Ever since po, yun yung trabaho niyo? Minsan, huminto na ako. Kasi itong bahay na to, sa inyo na po. Hindi. Sa Ano po kapatid to? niya.
Ate Mirlin, nag-upa lang po kami. Magkano naman ang upa niyo? 1.5. Tapos si tatay, anong trabaho niyo po? Construction. Construction po. Regular naman yung Wala mga... kang bago. Pa-extra lang pagka may magpagawa. Gusto rin naman magkabahan. Wala naman paano. May anak ka kung may sakit, tapos ganito. Mama, wala lang yan. Nakatuwa na ako. Pero kinakaya naman namin. Kaya naman. Income po, araw-araw meron naman. Basta may paggawa. Gusto may magpagawa, may gawa siya. Kung walang magpagawa, wala din. Kasi hindi naman sa kumpanya yung trabaho eh. Ano lang. May magpagawa Ano lang lang po? sa akin. Regular lang. Sana kung kumpanya, Hindi tuloy-tuloy ang trabaho nun. Ano. Nag-aaral ho siya. Kailan nung nag-start? Hindi na siya nag-aaral. Simula nung may sakit siya. Kailan nung nag-start? Nung yung grade ano? 4 siya. Grade 4. Bakit? Ang sabi niyo po parang na ano sa ano? Oh, yung may ano. sa akin yung nalaglag ng bata. Oh, nung bata pa siya. Ah, Dati doon. sa Taytay Rizal kami nakatira. Kasi kada session niya, kahit saan siya nagpupunta, nahulog na yun sa kanal, hindi namin alam kung nauntog ba ang ulo. Kahit saan siya nahuhulog. Kailan po yun nangyari? Nung nagsisisure siya nung ano lang. Ah, nagsisure Nitong na po siya. O sunod-sunod ang sisure niyan. Tapos, May gamot lang nga parang pangpakalma. so ibig sabihin, doon na, may pangyayari na nagkaroon siya ng ganong case, tapos nadagdagan pa. Hindi yung nauna yung pagkahulog niya o na ano yung ulo niya na... Hindi. Na-share niyo ng bata. Nung bata pa siya, nalaglag talaga siya, Oh, so- gumulong. Ano po nangyari ng bata? Nung bata siya? Ano siya? Di ba yung mataas yung higdala Inutusan namin siya. Ilan taon siya noon? Ano, 4 na taon. 4 na taon na siya, love na. 4 na taon Ay, na. ang sweet naman, love. O tapos, 4 na taon siya. Tapos ngayon, inutusan ko siya ng, ano yung inutos ko, tapos tinawag siya ng papa niya. Di lumingon siya, pag ganyan niya paglingon, nalaglag siya sa hagdanan. Iyong hagdanan doon, 10 palapag. palapag. Opo. Ganon siya, gulong-gulong, hanggang sa bumagsak siya doon sa pinakalas. Yung sampo yung... Pinakalas. Akala ko nga hindi na siya makaano eh. Binuhat ko siya pag ganon, buhat. Sabi ko, Tapos, ano na siya, putla na. Inano ko lang. Yung hinawakan ko lang andito niya. Para bumalik siya sa pagkaano. Tapos naulit na naman yun. 1 linggo. Ang nakalipas, umulit na naman siya. Nalaglag na naman. Ang sabi ng doktor, itong at anak mo. yun nga, pina-check up niyo. Araw-araw naman ako doon ako Sabi ng doktor, itong anak mo nalaglag to nanay, no? Upo, dok. Bakit po, dok? Kasi yung kabila niyang dito, ito. Itim. Itim itong kabila. Ito. Ito siya, ganon, pa ganon, itim. Siguro doon po nagmula yung ano, yung kung bakit nagkaroon siya ng mga ganong case. Yes. So ibig sabihin, hindi na agapan. Hindi siya So that naagapan time, walang binigay na gamot Wala, or wala. anything. Wala. Natagalan pa yun bago kami na ano. Kasi ang sabi namin, akala namin yung sapi lang. Yung pala, yun na pala doon sa ano niya. Tapos, Doon na pala siya nakakaroon simula ng ano. noon, nagtuloy-tuloy na. Nagtuloy-tuloy yung ano niya. Kasi hindi ko na alam kung anong gagawin namin. Mag-iiyakan na lang kami na mag-asawa. Kay hindi na namin alam. Sa isang araw, 5, 4 na bisis. Minsan pa nga, 6 yan eh. Isang araw po. 6. Sa isang araw. Kahit saan lang. Ganon talaga siya. Ito, gumaganyan yan. Tapos ito, gumaganyan. Ganyan ang mga kamay niya. Tapos ito, tabingi na ganon. Alam mo yun nangyayari Kami na lang yun naaawa sa'yo? sa kanya. Hindi niya alam. Kinukwento nyo. Binibidyohan nga namin eh. Yung bidyong sinend ko sa'yo, Pastor, pinakita ko sa kanya, umiiyak siya. Sabi niya, Mama, huwag na ninyong ipakita sa akin. Ayaw na niya panoorin. Ayaw na niya. Okay naman yung Kasi ano niya gusto niyang gumaling.
Gusto niyang gumaling talaga. So gusto mong gumaling, ikaw din makakatulong sa sarili mo. Ano yung ginagawa mo para matulungan yung sarili mo? Nagdadasal na lang kay Jesus. Sana po mawala na yung sakit ko. Sabi nga po ni Mama, yung sinayin na nag-ano po ako dito sa bahay, yung naglalatag ako ng gabi, sabi ko, Mama, ako na lang dito lagi naglalatag. Kita nung may sakit ako, sabi ng Mama, wag mo nang ulitin yan at kita mong pinagaling ka na ng Papa Jesus. Lagi ko naman yung dinadasal na gusto kong gumaling para makabalik na ako sa pag-eskwela Gusto ko. niya mag-aral. Pero na-indulge siya sa grade 6, temporary. Para po tuloy-tuloy na yung pag-aaral ko, hindi na hinto. Nakakaawa nga pag walang pambiling gamot. Na ano talaga, madidili yung pag-inom niya. Ngayon po may gamot siya. Nakabili ako kanina, hindi ko man naubos. Patingin na po ng gamot. Kasi 80 tapos ang nabili ko, 80 piraso. 80 peraso. Yun yung ano lang. Pag 11 ang isa. Nabili ko kanina. Ano ang inom mo? Okay. Ano? Umaga, Umaga hanggang gabi. Ilang peraso? Isa lang. Isa sa umaga, sa gabi, Isa rin. isa rin. Kanina pagdating ko, pinainom ko na siya agad. Tapos mamayang mga alas 10, painumin ko siya ulit. Kasi ilang araw to hindi nakainom ng gamot. Dahil walang pambili. Wala. Ito magkano huga yung ganito? Ito, ano siya, 450. 450 isang bote? Hindi, yung 60 piraso lang. 450 po. Mayroon pang 20 piraso hindi ko pa naibili. Sabi ng hindi mo ubusin. Ko, wala na po ho akong pamasahe, 50 na lang ho. Baka maglakad ako, yan lang po, kasi babalikan ko na lang. Sabi ko. Gusto ko lang nga gumaling siya. Yun lang. Yun lang inihilan ko. Kasi nahirapan na rin kami. Gusto niya mag-aral, din naman siya makaano. Yung na-enroll nga siya sa grade 6, temporary lang siya. Hindi siya inaano. Yan lang ang inaano ko nga. Gagaling siya. May awa naman siguro ang Panginoon nga gagaling. Hindi may awa siguro pa. May awa talaga. May awa naman, oo. Di ba nag-a-attend po tayo ng ng mga gawain. So syempre kailangan mas matatag tayo. Di ba? Yung pananalig natin talaga is nandun talaga. Na minsan alam naman po natin, napapag-aralan natin yan. Yung minsan yung mga pagsubok niya, nandiyan lamang eh. Pero minsan, lang yan eh. Pagsubok lang yan na binibigay sa atin. Tinitingnan lang ng Panginoon kung hanggang kailan, hanggang saan, yung atin talagang pagkapit at pananampalataya sa Kanya. So, hindi lang kayo na isipin ninyo, hindi lang kayo talaga ang may case ng mga may ganyan. Hindi lang kayo isipin ninyo na hindi lang kayo ang mahirap. May mas mahirap pa. Pero still, pa sila, lumalaban sa hamon ng buhay. So, huwag kayong titigil. Alam natin na sobrang hirap ng buhay, pero darating ang point dyan, hindi nyo alam. Bigla kayong bibigyan ng Panginoon ng biyaya. Kakautang-utang nga kami nito nung unang niya, puntang ospital. Hanggang ngayon, napinding pa rin. Sabi ko, hintay na lang kayo kung kailan kami magkapira, hindi naman kami aalis. Nakabayad din kami. So, ikaw na, kung ikaw tatanungin, ano yung mga gusto mo pang mangyari? Gusto kong mangyari, yung may pagkaanuhan, kakitaan. Ano yung pagkakakitaan nyo na yun? Yung Magtitinda kayo? Anong negosyo? yung kahit lang negosyo. Nagtitinda kami doon sa ulam. Ngayon hindi na nakatinda, kaya wala nang... Ano yung pwesto? Nangungupahan din kayo? Sa kapatid ko doon, nag-display lang ako. Anong tinda nyo? Ulam. Ulam ng like? Yung ulam baboy? Lutong ulam. Nakikapwesto ho kayo doon. Sa kapatid ko. Sa ngayon, hindi kami Kamusta naman yung ninyo, yung tinda nyo doon? Okay naman siya, kaso lang nawala bigla ang puhunan. Dahil? Nagkasakit ako nung pagtinda ko una. Saka yung pang araw-araw namin, minsan pang gastos. Panggastos. Gawa na ako ng kahalik. Kulang din. Talaga
araw-araw. Upa pa ka ng bahay. May bisyo ka tayo? May bisyo ka? Wala. Hindi ka nagiinom? Ay, minsan na siya ako kunti lang yung mga ano lang. Pero zero Sa yung tropa-tropa lang. Dito sa bahay, mag-isa na ako. Yung halimbawa, yung isang bote, kalahatiin ko. Hindi ako na, ano, pampaano lang. Pero hindi ako Pampakalma dahil ikaw ay nai-stress sa buhay. Kaya na-stress, pero kakayanin. Loobin ng Diyos na talagang... Na-attend din po kayo ng gawain. Oo, Christian ako. Tagal na. Pag mga Christian talaga, no, pastor, mga mahihinahon magsalita, no? Ay, si nanay hindi pa naalis. Nagtitinda. Ay, ikaw, Bunso, tatanungin kita, anong gusto mo paglaki? Doktor, Doktor. para makatulong sa kapwa. Yung may mga sakit katulad ko. Kaya pinapangarap ko simula bata pa ako. Pero kailangan magpagaling ka muna, no? Ay, pag nakita naman ni mama ni papa yan, saka ni teacher, na talagang okay ka, malay mo tumuloy yung pag-aaral mo, tapos matutupad mo yung mga pangarap mo. No. Ikaw, gusto mo mangyari sa ate mo? Ang gusto ko lang po ay wala na po ang sakit niya. Para po makatulong po sa kapwa. Gusto nyo rin tumulong sa kapwa, gaya ni Kuya Migs. Tumutulong sa kapwa. Paglaki ninyo, ganun ang gawin ninyo, bilang doktor, saka bilang mga concern sa kapwa. Sana lumaki kayong mabuting bata, mabuting tao. Isipin natin yung kabutihan na gagawin natin sa kapwa. Kasi pag mabuti tayo sa kapwa, pinagpapala tayo ng Panginoon. Sana nga rin po mabalik na yung katanungan ko. Gusto ko magbasa, di namin makabasa. Nawawala yung memory. So, anong latest ngayon na chismis? Latest na gamot niya? Latest na tawag dito na result sa kanya? Okay naman. Sinabi ba ng doktor na babalik? July 3 ang balik na. July 3. July 3. Ngayon, marunong ako magbasa. Nakakautay naman siya. Kakaunti. Utay-utay sa Tagalog, ang English hindi. Pero dati ho, Magaling talaga yun siya magbasa. Simula nung grade 3, grade 4, Hindi, grade 2. grade 2. Yung grade 1 siya hanggang nung doon na siya sa grade 4 nga, nagkaroon na siya ng sakit yun. Doon to na sa school nangyari. At po kasi kumakain ako nun ng 3 cream stick. Ganito po ang nangyari. Itatapon ko po sana doon sa basurahan. Kaso lang po, hinugasan ng mga kaklase ko. Doon ko tinapon sa likod ng anak. Kalimutan ko magtabi-tabi nono. Tapos habang ko nagsusulat, nag-iba yung paningin ko para baga nagdilim. Tapos pinalakad ako nakaganon, direkto-direkto. siguro sa nangyaring paghulog yan tayo. Oo nga, sa paghulog. Paghulog na hindi nakita siguro yung kung ano yung nasa May loob ng DVD siya dyan wala lang kaming masaksakan. Itim talaga dito niya, ganyan. Meron kami. Yun? Yung sa resulta ng Yung nakita ko nga sa TV, CT itim. scan. diagnosis, TC, epilepsy, last seizure. Health yan na baka mamaya niyan, hindi nyo na alam kung ano yung nangyayari. Tapos pag bumibili pa ako ng gamot dito umiiyak pa ako bago magbigay. Kaya inaano pa ako nila, tinatanong. Anong gusto nyo sabihin sa mga yan? In case man na may manood dyan na Ang dapat nga sa kanila, pag bumibili ng gamot nga ganon, hindi na nila tanggihan kasi ilang beses ako umiiyak dito. Ang layo kasi na Rosario kung pupunta pa ako.
45 ang pamasahe. O, balikan di 90. Tapos pamasahe pa dito pa uwi. Ilang bisis na ako, sabi nga ni may nagsabi sa akin nga, ipunta ko daw sa sa munisipyo, sa bayan. Isumbong kung sino yung nga hindi nagbibigay ng gamot. Ngayon, mabait naman siya. Yung nakasalamin dyan sa yung nakasalamin na tindero, yan. Lagi ako umiiyak. Nagmamakaawa na nga ako, hindi talaga ako bigyan. Ang ginawa ko, pumunta akong ng Rosario, doon ako binigyan. Sabi ko, bahala ng Panginoon sa inyo. Kung ganyan kayo, hindi kayo magbigay ng gamot, kailangan ng anak ko eh. Nung nagsisisure siya. Nung hindi siya nakainom ng gamot. At hindi daw Pangalawang pa niya yun. Wala kayong reseta. May resita ako, mali daw ang resita. Takbo na naman ako dito sa pinapalitan ko ang resita. Pero yun talaga yung reseta. Yun talaga ang resita. Kay mali daw kuno ang ng doktor. Mali daw, 2020-24 ang nakalagay. Ang dapat daw doon, 2022 to 24 daw ang ilagay. Hindi ko naman alam ang doon kasi inaano pala nila yan sa computer. Hindi pala daw basta-basta nga gamot yan ibigay. Kasi sila daw ang pagalitan ng PDEA. Nagagalit daw sa kanila. Kuya, papagpalain kayo ng Panginoon. Jesus na yung bunso, sa mga ganitong nilalang, malakas tayo sa Panginoon. Yung mga walang kabuang-buang. Anong gusto mo sabihin sa akin? Ha? Anong gusto mo sabihin sa akin? Maraming salamat po. Sukol naman po. Ito po, anong gusto mo sabihin sa mga iba? Nagpunta po ako dito, actually may mga kasamahan din po ako na nasa likuran ko din po na katulong ko sa pagbibigay ng mga ganitong biyaya po sa mga taong nangangailangan po. Ako nga po pala si Vince Molino, kanina pa tayo nag-uusap. At Kilala na po kita eh. Lagi naman ako nanonood sa mo. ayan. May mga, alam niyo na rin po siguro na may mga kapatid tayo, ay may mga kabutuan tayo na nasa likuran po natin na tumutulong din po. Isa rin po ako sa nagiging way. Ayan. Isa rin po ako sa nagiging way para may iabot yung aming tulong para po sa inyo. Maraming salamat. Ano pong gusto niyo? Ano gusto niyo po sabihin na sa mga nagbigay po sa inyo? Maraming salamat sa nagbigay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Para marami pang matulungan. Tapos, Hindi ka umiyak. Kapag di mo na kaya Ang siya ko yung sabi ko tagal to. bawat tintig ng puso mo'y Tagal na sakit niya. lunod sa sakit. bakit ka naiyak? Paano po kasi nailaw-law na talaga? Tumayo ka't Maraming salamat sa tumutulong. Maraming salamat sa tumutulong. Sana matulungan pa ulit. Kung mayroon pa. Gusto talaga ito. Gustong bumalik. Hindi naman tayo laging binabantayan. Hindi siya pwedeng lalakad ng malayo. Binabantayan namin. Kasi bigla na lang. Kaya yung gamot niya, hindi talaga pwedeng hintuan. Kailangan talaga. Buti na lang. Ikaw tayo, ano gusto mo sabihin ko? Maraming salamat sa lahat na tumutulong. Loobin ng Diyos na pagpalain po kaya marami pa kayong matulungan. Maraming salamat sa inyo. Loobin ng Diyos na at yung mga meron pang tumulong sa amin. Yun lang. Maraming salamat. Ikaw gusto mo sabihin? Sasabihin ko lang po, marami din po salamat sa nagbigay
tulong. Ikaw gusto kong sabihin. Kaya din po sa nagbigay, sana po pagpalain sila ng pagpalain ng Diyos. At saka po sana makatulong po kayo ulit sa kapwa na may meron din pong gantong ano. Kaya lang po malagapit at hindi po. Yung ano niya, no? Yung sa muang niyang, ano, sa pagkamuang niya, literal sa kanya yung kalooban niya talagang gustong tumulong. Na ano siya, na mold siya bilang isang mabait na bata, isang mabuting tao. Pag may batang Mabait yung anak madapa, niya na may batang madapa, binabangon niya yan, dinadala pa doon sa bahay nila. Mabait na, mabait. Sana in Jesus name. Pastor, pag-pray over po natin mamaya na. So, yan, kasama po namin pala si Pastor. Si Pastor po yung Salamat, Pastor. na nag-recommend po para tulungan. Siyempre tayong mga anak ng Diyos. Ayan. Pastor! Ano po, salamat sa mga supporter na nasa likod ni Brother Migs. At nawa patuloy nating suportahan ang ganitong mga advokasya na makatulong sa iba. Kasi una tigit sa lahat, napaparangalan ng Panginoon at napagpapala yung ating mga tinutulungan. And in return, the Lord will continue to bless each and every one. Salamat, salamat. Ayan. At syempre mga kabunso, gusto ko rin po magpasalamat syempre sa lahat po ng nasa likuran ko, sa lahat mga kabunsoan natin na patuloy pong sumusuporta at tsaka syempre sa patuloy po na nagbibigay tulong po sa atin, sa ating kapwa, gaya po na nangyari po sa kanilang pamilya. Ayan. Dinadalain ko rin po na siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang ibalik sa inyo ng Panginoon. At tanging hiling lang po namin ay maging maayos po ang inyong buhay at syempre ang inyong pamilya. At sa lahat po na may mabuting kalooban po na nagbigay ng ganitong tulong para sa kanila, para sa amin po, maraming salamat po. God bless you mga kabunso. And this time namin, hindi lang po ito na ibibigay namin sa inyo. Huwag kayo pong malungkot. Praise the Lord. Ayan, bibigyan po namin kayo ng panggastos ni baby girl. Ayan, bunso, para sa ano mo, tawag dito, check up mo sa mga gamot mo at kung ano pang pwede. Kayo nang bahala. Tingnan po natin. Malay natin sa kabutihan po ng kalooban ni baby girl. Kaya malay po natin kumilos uli ang Panginoon para sa buhay ninyo. At malay po natin hindi lang po ako ang pumunta para sa inyo para tulungan siya. Diba? Malay po may mga mabubuting kalooban din po na maghatid ng tulong para sa inyo. Hindi lang po ako. Ano po? Malay din po natin pagpapalain po tayo ng Panginoon, makabalik po sa inyo para i-guide din kayo. Hindi po natin masasabi. Pero ang Panginoon na po ang bahalang kumilos sa buhay natin, sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa, at sa buhay ng mga manonood at mga taong tumutulong sa atin. Amen? Amen. O, so, tanggapin mo. Gusto mong bilangin? O, bilangin mo. Bilang. Para makita din na nagbigay sa iyo. Hindi ka nakalimutan mo na rin. Papabilang mo kay baby girl, kay mama. Para po makita din ng mga nagbigay sa inyo. Ayan, this time yan po muna yung may bibigay Salamat na sa nagbigay. Marami pa kayong matulungan. God bless you. Okay na po tayo, Nay. Okay na, Bunso. Pray natin siguro. O, sige po. Pag-pray po muna natin, Bunso. At ito, Bunso, makita din natin sa paan. Yan. Para makita din yan. Pasensya na kayo. Baka magkasakit kayo sa bato ha. Dok lang. Nagbigay din po yan mga supporters. So, yung pang-merenda, mga kape, delata, kung ano-ano pa. Ano po? Tsaka bigas at pang-merenda.
May bata pala dito sa susunod, bigyan kita ng ano. Maraming salamat sa lahat ng nagbigay. Marami pa pong ibabalik sa inyo. Lahat ng nagbibigay. Sige, tayo mag-pray muna. Pasalamatan ng Panginoon. Dakilang Diyos, Ikaw po ang Diyos na mabuti at Ikaw ang Diyos na tumutugon ng aming mga panalangin. Salamat po sa mabuting bagay na nangyari ngayong hapon, Lord, sa grupo ni Brother Migs, Father God, and ang lahat ng sumusuporta po sa Kanya na nagpapaabot ng mga tulong, Panginoon, sa napakadami ng natulungan po nila. Marami pong salamat. Ikaw ang laging magpala sa kanilang mga buhay sapagkat ang pagtulong sa kapwa ay isang bagay na nakakalugod sa Diyos. At ikaw naman, Panginoon, ang patuloy magpapala ng advokasiyang ito, ng mga gawain ganito, Panginoon. Hindi mo sila pakukulangin sa mga bubuting bagay upang patuloy na masagana pa silang makatulong sa iba at mapagpala po ang mga nasa sitwasyon na may pangangailangan. Katulad po ng pamilyang ito, idinadalangin po namin sa iyo, Panginoon, na ang tulong na naipaabot sa kanila ay ipinagpapasalamat po namin. Nawa ito po ay makatulong na matugunan ang pangangailangan ni Ining, Cyrene, God, at aming panalangin, Panginoon, yung medication na tinitake ni Lord at maging pag-check up sa kanya ng doktor. Dalangin po namin na bigyan mo ng karunungan yung nagtitingin sa kanyang doktor at makita, Panginoon, yung solusyon na siya po'y gagaling, O Diyos, at mapapanumbalik yung normal niyang kaisipan at yung kanyang magandang pangarap ay matupad. At dalangin po namin, Panginoon, sa pamamagitan ng natural healing, sa pamamagitan ng doktor, ay lakipan mo ito, Panginoon, ng miracle healing, O God, na yung hindi kaya ng doktor, kaya mo, Panginoon, kaya mo siyang pagalingin. Pagkat yun ang aming idinadalangin. Ito po ang dahilan kung bakit nagpapaabot kami ng tulong. Sila Brother Migs, Lord, ang grupo nila, ang team nila nagpapaabot ng tulong. Sapagkat yun din po ang aming hangarin. Makatulong at gumaling ang batang ito at ang kanyang buhay ay maging maganda ang kanyang kinabukasan. At Lord, nawa, sa katugunan ng aming panalangin ito, siya po sa kanyang paglaki na matutupad niya ang kanyang pangarap, ay ibabalik niya ang pabor sa iba din namang nangangailangan. At hayaan mo nga po na yung ripple effect, Lord, ng mabuting bagay niya ito na ginagawa, ay ito'y dumaloy din sa iba ng mga nangangailangan, Panginoon. At sila'y matutong magpasalamat una sa Diyos at sa mga taong ginagamit mo upang maipaabot ang mga tulong. At hayaan mo nga pong ikaw lamang ang maluwalhati, Panginoon. Lord, inaangkin namin ang agaran at kumpletong kagalingan para kay Cyrene. At patuloy, Panginoon, pinagkakaisang po namin ito na may pagpapakumbaba. Inihiling po namin ito sa makapangyarihang pangalan ng ibugtong na anak, ang amin pong mahal na Panginoon sa Kristo. At pagpalain mo din ang sambayang ito at ang lahat ng tumulong ay patuloy na pagpalain mo. In Jesus' name. Amen. 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 Lord. God is good. All the time. God is good. Maraming salamat sa mga nagbigay ng tulong sa amin. Salamat. Salamat. Sa mga mabuting loob na nagbigay. Ang Panginoon Kristo, malaman, sukli sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat. Sana marami pa kayong matulungan na tulad namin. Maraming salamat po. Hindi. Nakaka-relate. Kaya huwag mo sumuko. Nakamdam ko yung hirap eh. Akala, may mga tao talaga na kaya kung ako nasa kalagayan nyo,
mga ganitong biyaya na natatanggap natin. Sarap sa pakiramdam. Ibig sabihin lang nito na kumikilo sa inyo ang Panginoon sa buhay ng pamilya ninyo. Diba? Walang imposible sa Panginoon. Ang imposible, nagiging posible para sa Kanya. Kaya huwag lang kayo bibitaw at huwag kayong susuko. Nanay! Alright, once again, this is Mix Molino na nagsasabing Happy na. oh, happy lang. Kaya naman, ingat, God bless, and Bye-bye. hirap ng buhay, kalaban ng bawat pamilya sa pang-araw-araw. Kalaban na sinusubok pa ng karamdaman, kawalan ng pagkakakitaan at pagsubok sa pananampalataya ng isang pamilya. Kwento ng isang bata na sa murang edad ay nakikipagsapalaran para lumaban sa karamdaman niyang inaagaw ang mga pangarap niya sa buhay. Isang inosente, malambing at batang may mataas na pangarap. Di lamang sa sarili, pero pati sa kanyang pamilya at higit sa lahat ay sa kapwa. Kapwa na gaya niya ay nangangailangan din ng tulong. Huwag mo silang pansinin.